sang-ayon po doon sa 200 pesos na sanang arawang aumento sa sahod po mga manggagawa. Gaano po ba kahalaga? Kasi hanggang ngayon, I mean, wala pa yata ulit gumugulong na committee yun. Nakakalungkot kasi wala sa LEDAC nga eh. Wala dun sa priority agenda ng Administrasyong Marcos yung anumang mga pag-uusap sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. And it's really sad and it's really disappointing. Kasi mayorya ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay gusto na itaas yung sahod. Lalo pa sa sitwasyon ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Lagi namin binabanggit na hindi pa nga pagtataas ng sahod, kahit itaas mo ng 100 to 200 pesos, hindi pa siya tataas ang sahod ng mga manggagawa kasi babalik lang yung halaga na nawala dahil doon sa inflation na tinatawag natin. So if you increase the wages of workers by 100 to 200 pesos, ang tawag pa lang doon ay wage recovery. So there is a need na ipasa ito, yung 200 pesos legislated wage increase. And I believe the House of Representatives through the leadership of Chair Jolo Revilla ay bukas naman yung isip patungkol dito sa pagtataas ng sahod. Pero again, dapat nag-reflect na yan. Kung talagang may pakialam ang Administrasyong Marcos sa mga manggagawa, dapat nag-reflect na yan dun sa nilabas na LEDAC o sa priority bills ng administrasyon. Pero sadly, wala eh. So, ano nga asahan ng mga manggagawa kay President BBM? So, ang gusto ng mga manggagawa, taas sahod. Gusto ng mga manggagawa, magkaroon ng wage recovery, legislated wage increase, hindi pa barya-barya na umento sa sahod sa pamamagitan ng mga wage orders na nilalabas ng mga regional wage boards. Kung babalikan natin, itong mga nakaraan, naglabas ng wage orders ang iba't ibang regional wage boards, pero garampot pa rin eh. Tulad ng binanggit ko, barya pa rin yan kumpara doon sa inihiling ng mga manggagawa na legislated wage increase. Kung hindi kayang pababain ng presyo ng mga bilihin, dapat itaas ang sahod. Hindi naman magkalaban yung pagpapababa ng presyo ng bilihin at pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. So it's a challenge to the administration. If you are really serious about the plight and the situation of the workers, i-certify as urgent ang legislated wage increase. Lalo pat pumasa na yan ng 19th Congress. Ano ginagawa ng kamanggagawa party list para ma-push o ma-pressure ang leadership dito sa House na itakil na po ito kung umpisahan na yung pagulong? Ang kagandahan dito sa House of Representatives ay merong nabubuong mga informal groups gaya ng Wage Coalition. Binubuo ito ng mga legislators na pabor o nagtutulak ng legislated wage increase. At nangunguna dito halimbawa yung TUCP party list through Deputy Speaker Raymond Mendoza. Kabilang na rin dito si Congressman Jolo Revilla. So we have established these informal groups na nag-uusap sa kung paano maitutulak yung legislated wage increase. In fact, gusto rin namin na ma-invoke yung Section 48 ng House Rules. Ang meron doon sa Section 48 ng House Rules, lahat ng mga panukalang batas na umabot ng ikatlo huling pagbasa pero hindi naging ganap na batas ay po pwedeng mabypass na yung committee hearing at dumiretso na sa second reading. So we would like to invoke that. But then again, nasa kamaihan ng mayorya, nasa kamaihan ng House leadership. If the House leadership is really serious sa pagpapanumbalik ng tiwala ng mga tao, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa House of Representatives at dito sa institusyon na to, ito yung isa sa pinakamabisang paraan. Hindi lang naman equally important din. Siyempre, pinag-uusapan natin yung mga flood control scandal, yung iba't ibang mga usapin tungkol sa korupsyon. But equally important ng pag-usapan yung sitwasyon ng mga manggagawa. Kasi baka mamaya puro flood control scandal na lang pinag-uusapan natin. Yung sahod ng mga manggagawa, pagising natin kinaumagahan, mababa pa rin sahod, mataas pa rin ang presyo ng bilihin. So, this is one of the ways na pwede na maipanumbalik yung tiwala ng mga manggagawa sa institusyon dito sa House of Representatives. Ang salary issues lang po.